ikaw ay naging personal translator na Duan Renew. Wu. Dahil palagi kang kasama, personal translator, kaya hindi marunong magsalita ng Tagalog yung si Duan Renew sa dami ng transaksyon. Totoo po ba ikaw ay tumira doon sa bahay o kung saan nakatira si Duan Renew? Yes. Tanong ko lang, no? Kasi puro mga Chinese yung kapartner mo dyan sa real estate na negosyong yan. Tama? Oo. Sa tingin mo, saan galing yung pera nila? Natin sabi mo, yung mga incorporators ng Lucky South. Eh sila, incorporator sila ng Lucky South eh. Base sa dokumento na hawak namin, sila ay mga dating incorporator. Diyan nangyari yung karumal-dumal na pinakita ni Chairman Fernandez. Pinugutan ng ulo, pinatay. Talagang grabe yung ginawa nila. Now we will proceed to our next topic for today, which is the topic on illegal POGOs. May we ask COMSEC that all resource persons related to the issue of POGO be seated on the right side of the hall. Mr. Chairman. DS JJ Suarez. Thank you very much. Mr. Chairman, while we're waiting for the resource persons to get comfortable in the hall, may I ask for the wisdom of the chair with regards to the information that was divulged during the concluded executive session? Thank you, Congressman Suarez. Yes, under our rules, we cannot disclose what has been discussed under an executive session. So, in this case, we are presently evaluating the discussions we made earlier under an executive session. And later on, we'll have a committee action as to whether we will divulge this information or not. So, in the meantime, let us allow the Secretariat, who has taken down notes on that executive session, and we will take committee action at the appropriate time. Thank you very much. So sa pag-unawa ko po, Mr. Chair, ipinapakiusap po natin sa lahat ng mga miyembro ng Kongreso na nandoon sa executive session na kung ano man ang kanilang narinig, kung ano man ang kanilang nakita, ay wag na po muna na idadivulge po ito sa publiko habang ito po ay nasa pagsusuri ng komitiba. Tama po ba ito, Mr. Chair? That is correct, Congressman Suarez. Thank you very much, Mr. Chair. Okay. Thank you. So we will now proceed with, we have a list of members who wish to interpolate on the topic of POGO. May we know, COMSEC, if Attorney Harry Roque is present? Mr. Chair, he has not presented himself today and he has not also confirmed his attendance in today's hearing. Mr. Chair. Oh, yeah, Congresswoman Luistro? I wish to make a manifestation regarding Attorney Harry Roque. Please proceed. Of course, we are all aware that we invited him in today's hearing. We likewise directed the Committee Secretariat to issue a subpoena regarding the production of pertinent documents. Among others are the deed of sale of the multinational subdivision lot, including the tax returns. That includes also the ITR of Spouses Roque and Biancham Corporation. That includes even the SALN from 2016 to 2022. And we even required a trust agreement, which he made mention when he was asked about the transfer of shareholdings from Spouses Roque to Attorney Percival Ortega in 2020. Notwithstanding the pronouncement of the committee about the issuance of the subpoena, although the same has not been served to Attorney Harry Roque, this representation, and I understand the committee as well, is in possession of the motion to quash the order of the Quad Committee requiring him to submit
these documents. And with the permission of the chair, I wish to enlighten the committee why this should be denied. Among the issues that were raised, Mr. Chair, number one, the documents which are being required according to Attorney Harry Roque are not relevant. Contrary to what he said in the case of Arnold versus Nazareno, this is July 18, 1950. There are two tests for the relevance of documents. One is its materiality to the subject matter, and second is its materiality to the purported legislation. With respect to its materiality to the subject matter, let us remember that one of the controversies that we are investigating right now is the Pogo operation. Amid the overwhelming circumstantial evidence of his connection, Attorney Harry Roque's connection to Lucky South, the Pogo operation, he vehemently denies this connection to the same. In the last hearing, he even articulated that his money did not come from Pogo. I wish to remind the committee that during those time, Attorney Harry Roque was the presidential spokesperson, a government official whose income is very much limited. This notwithstanding, we were able to show to the public the sudden increase of his assets in Biancham Corporation and the other subsidiaries. At this point, Mr. Chair, I maintain that the documents which are being required are relevant to the subject matter of the investigation. Because if Harry Roque will not be able to prove the sources of his assets, then there is a possibility indeed that will support his connection to this Pogo operation. With respect to the relevance to the purported legislation, possible legislation, if we are able to prove, Mr. Chair, that the documents will support Attorney Harry Roque's involvement to Pogo operation, the committee will likely consider revisiting and amending, among others, RA 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, the Code of Professional Responsibility of Government Officials, Anti-Money Laundering, Corporation Law, and even the Code of Professional Responsibility and Accountability for Lawyers. The foregoing is apart from the need to amend various laws which we have established already. For one, the PSA Charter concerning the fictitious birth certificate that we have discovered already, the immigration law concerning the issuance of visa, the PAGCOR Charter concerning the licensing of Pogo, and at least the cybercrime law, which is RA 10175. Second, Mr. Chair, he invoked his right against self-incrimination. I wish to share the case of De La Cruz versus People. Ito pong right against self-incrimination ay ginagamit lamang sa testimonial evidence. And what we are requiring from Attorney Harry Roque are object evidence or documentary evidence and therefore not covered by the right against self-incrimination. Third, Mr. Chair, he invoked his right against privacy. In the case of Standard Chartered Bank versus Senate Committee on Banks, it pronounced the long-standing case of Sabio versus Gordon. The right of the people to access information on matters of public concern generally prevails over the right to privacy. In other words, in the hierarchy of rights, Mr. Chair, mas mataas po ang right to information kaysa sa right to privacy. Finally, Mr. Chair, he likewise invoked his right to due process. Two important elements of due process, notice and hearing. And we are all witnesses that we have been according this right to him since day one of the Quadcom hearing. In this light, Mr. Chair, I respectfully move that we deny, we disregard the motion to quash that was filed by Attorney Harry Roque.
Thank you, Congresswoman Luistro. There's a motion to deny the motion to quash presented before the Quad Committee by Attorney Harry Roque on the subject of subpoena duces tecum on several documents required by the committee from Attorney Harry Roque. Is there any second? Second, Mr. Chair. There is a motion, duly seconded. Are there any objections? Hearing none, the motion is approved. The committee denies the motion to quash of Attorney Harry Roque. Mr. Chairman, Congressman Paduano. just a point of clarification. Since it was denied, does it follows that the motion last time to issue subpoena is in effect? Yeah, yes. Can you please... Mr. Chair, may I comment? Okay, Attorney, Congresswoman Luistro. I humbly submit that the subpoena is still in effect. However, our challenge is it was not served to this date. It has not yet been served to this date. So I wish to suggest, humbly recommend to Quadcom that whenever we issue a subpoena, I hope we can adopt a template. So right on the same date and time, we have the resource speaker receive all the subpoena. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Chair. Congresswoman Luistro. Mr. Chair. Comsec, please take note of the manifestation of Congresswoman Luistro. Mr. Chair, just a inquiry germane to the commotion earlier raised by Congresswoman Luistro. Since we have Let me just already... state for the record that the committee has not, the motion to quash of Attorney Roque is not in a proper motion because he has not received any subpoena yet or any, none of the subpoenas has been served by the committee secretariat yet at that point. So yes, Congressman Adyong. Thank you. Nevertheless, Mr. Chair, I would just like to inquire from our secretariat because I believe during the past committee hearings when all these documents were requested for Harry Roque to submit, he was here during those committee hearings. And may I confirm from the secretariat, based on our records, did Harry Roque in fact heed and accepted the request of this committee for him to submit all these documents? Can Mr. Chair, the secretariat, confirm this? Comsec? He has committed, right? Yes, Mr. Chair, Your Honors. During the August 22 public hearing, the committee requested Attorney Roque to submit all those documents mentioned, and he promised, he committed that he will submit it. And then on August 27, we sent a letter reminding him of his commitment to submit those documents. And on the 28th, he was absent. He was supposed to submit those documents on the 28th, but he was absent. He sent a letter of excuse, citing his his hearing of the International Arbitral Tribunal. In his motion to quash, he referred to that August 27 letter reminding him of those committed documents that he will submit. So, Mr. Chair, if I may be allowed, Mr. Chair. So it's Please very proceed. clear. It's very clear, Mr. Chair, upon the confirmation of our secretariat that when all these documents were requested for Harry Roque to submit, he was here, he did the request of this committee, and in fact agreed to submit all these documents required of him. So in the case, in his pleading to the committee by due process, I agree with the Congresswoman Luistro that one of his reasons that he's not granted due process, our records will show, Mr. Chair, that we have been extending due process. In fact, he himself accepted and never gave or never raised any objection to the request when it was made at his presence, Mr. Speaker, during those dates that were mentioned by the Secretariat. So that is my manifestation, Mr. Chair, that all those motions, all those reasons that were cited by Mr. Roque were in fact hindi po mag-a-apply. Yung due process man lang, binigyan ho natin siya ng ganong malaking due process because he was here when all those requests were made. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Adjong. Congressman Paduano?
Yes, Mr. Chairman. Kaya nga I asked the chair if the subpoena issued to all those documents to Mr. Harry Roque is still in effect. Though it was not sent to him last week, but there is a motion that time and was approved unanimously by this committee that a subpoena should be issued to Mr. Harry Roque for all those documents being requested by this committee. So, Mr. Chairman, I do believe that the subpoena is still in effect. All we have to do is send to Harry Roque that subpoena, Mr. Chairman. Thank you. It is still in effect, Congressman Paduano. In fact, upon the motion of Congresswoman Luistro, we denied already the motion to quash of Attorney Roque. Therefore, he's still compelled to submit all these documents that was required of him during the last committee hearing of the Quadcom. So, we will now proceed with the interpellation. Mr. Chair, I just Congressman would like Abante. just like to find out, we have invited Attorney Harry Roque here, but did he submit to us a letter explaining his absence? None that the committee has received from Attorney Harry Roque, Congressman Abante. And I would like to make a motion, Mr. Chair, that we issue a show cause order on Tony Harry Roque and compel him to attend this hearing next time. I so move, Mr. Chair. Okay. There is a motion to issue a show cause order for the absence of Attorney Harry Roque in our committee hearing today. Duly seconded. Hearing no objection, the motion is carried. Comsec, please take note. Mr. Chair, last concern, Mr. please. Chairman. Okay, Congresswoman Luistro and then Congressman Fernandez. May we know from the committee secretariat if we were able to verify the veracity of his excuses during his last absence from the Quad Committee's hearing? Madam, Mr. Chair, Your Honor, we contacted the International Arbitral Tribunal in Singapore. I have messaged them through the contact us because they have no available email. So for now, that's the effort of the committee. Mr. Chair, I just wish to manifest that we acknowledge the technical gaps which are being encountered already by the committee secretariat. So I hope we can provide some interventions to make these measures and remedies happen. Thank you. Comsec, take note of the manifestation of Congresswoman Luistro. Now we proceed with the interpellation on the topic of illegal pogos. The first to interpellate. Where's the list? Nasaan yung list? Congressman Dan Fernandez. Mr. Chairman, since we are discussing already those people who have not been cited for subpoena ba yun? Kanina sinabi mo? Show cause order. Are we going to discuss also the issue of Mahila Roque? We haven't discussed it yet, Mr. Chairman. Mr. Chairman, Yes, Congressman Paduano. just to clear about it, during the previous hearing, Harry Roque committed to this committee that he will submit the medical certificate on both surgery. And until now, he's not submitted. That's why, to give due process on that matter, maybe we will wait for the official document or the statement coming from Harry Roque. Because Miss Myla Roque sent us a letter. But this letter is not, supposedly is not the issue or the subpoena that was given to him last hearing, Mr. Chairman. So as of now, the status is we will wait for the official certificate, medical certificate coming from the doctors of Miss Myla Roque with regards to the surgery. Kasi yun po yung yung importanteng bagay. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Congressman Paduano. Does that satisfy Congressman I Fernandez? think that they have submitted to us the no certificate that submitted to. Okay. Sige. Thank you, Mr. Chairman. That clarifies everything. Thank you, Congressman Fernandez. So we now proceed with the interpellation on the topic of illegal pogo. The first to interpellate is Honorable Johnny Pimentel. You are recognized.
Kasi yun, dito na pala. Mr. Chairman, Yes, Congressman Suarez. while Tea shop sa San Juan. Saan po yun? Saan po yung tinirahan yung na ikaw ay magaling sa negosyo? In fact, satisfied, Mr. Chair. Thank you, Congressman Suarez. We now proceed with the interpellation. Congressman Pimentel, thank you are Mr. Chair. recognized. I would like now to direct my questioning to Ms. Cassandra Ong. Cassandra, kamusta ka na? Okay lang po. Kamusta naman ang lagay mo doon sa detention center? Pinapakain ka naman Opo. 3 beses isang araw. Opo. Nananghali ka na. Yes po. Ngayon, anong tawag siya ng mga kaibigan mo? Anong palayaw mo, nickname mo? Kasi po. Kasi, okay. Kasi ang abogado mo po dito na kasama palagi si Atty. Topacio, hindi po ba? Yes po, pero today po si attorney. Okay. Ang tanong ko lang, paano mo nakilala itong si Atty. Topacio? Hindi ko po siya totally kakilala. Nakita ko lang po siya sa tawag dito, sa social. Sa social media? Yes po. So, Mr. Chair, paano mo na-contact si Atty. Topacio? Kasi pagdating mo dito, naalala mo, tinurn over ka muna sa NBI, hindi ba? May proseso kayo, tapos dinala ka na dito kaagad sa Congress. Pagka umaga, or the next day, I think, we had a hearing, nandun na kaagad si Topacio. So, kailan mo na-contact si Atty. Topacio? Nakontak ko po si attorney. Nakuha ko yung email nila, yung Topacio Law Firm sa Google po. Sa Google? Yes po. Tapos So, in-email ko po sila. kailan mo sinearch si Atty. Topacio sa Google nung nasa NBI ka o nandito ka na sa detention center? Nung panahon na in-email ko siya is around like last month, June. June po. Last month. Kinontrata mo na si Atty. Topacio last month, hindi ka pa nahuhuli dun sa... Hindi po kinontrata. Nag-email lang po. Nag-email ka Wala lang? pong tawag dito, walang engagement. So, ibig mo sabihin na gratis amortis itong libre, itong pag-aabogado ni Atty. Topacio sa'yo? Hindi po siya libre. Nag-down payment po ako nung time na nasa MBI po ako. So, nung panahon nung nasa NBI ka, sigurado ka kasi na ikaw ang nagbigay ng pera o baka naman may nag-contact kay Atty. Topacio, binigay sa'yo na abogado si Atty. Topacio at sila ang nag-down payment? Hindi po. Sigurado po ako po yung nag-contact sa kanya, ako din po nagbayad sa kanya. Mr. Chair, kasi bakit mo naman naisipan na si Atty. Topacio ang kukunin mong abogado? Nakita ko siya sa internet, magaling, tapos matapang po. Sigurado ka walang nag-recommendar sa'yo kay Atty. Topacio na ayun ang kukunin mo? Sigurado po. Okay. Dito tayo kasi. Sabi mo, ikaw ay pinanganak sa San Juan, hindi po ba? Yes po. Doon ka lumaki? Sa San Juan? Sa Binondo po. Hindi. Ang San Juan, magkaiba sa Binondo. Pinanganak po ako sa San Juan. Pero doon ka na lumaki sa Binondo. Tama po. Saan ka nag-aaral? Hindi po ako nakapag-aral. Hindi ka nakapag-aral? Nag-aral po, pero hindi po nakapagtapos. Hanggang high school, nakatapos ka ba ng high school? Pwedeng hindi ko na po muna sagutin. Anyway,
Hindi ka rin nakadating ng college. Okay, wag mo na sagutin yun. Tinatanong ko lang yun dahil ako ay namamangha dito sa mga reports na ikaw ay magaling pala sa negosyo. So, if somebody is really good in business, she must have a very good educational background, hindi po ba? Kasi may mga lumabas sa mga artikulo na ikaw ay magaling sa negosyo. In fact, meron kang milk tea shop sa San Juan. Ano? Hindi po. Hindi walang katotohanan to. Sa Angeles, Pampanga, meron kang binuksan na isang aesthetic center. Opo. Kailan mo ito binuksan? Hindi ko po matandaan yung exact year. Anyway, ito ay wala kang kasosyo, sa'yo lang to. Itong aesthetic center sa Pampanga, Angeles, wala kang kasosyo, may kasosyo ka rito. Pwedeng hindi ko po siya sagutin. Kasi hindi naman po siya related. Walang problema yun. Maraming salamat po. Ibang negosyo. Sabi nga sa artikulo, ikaw bata ka pa lang, nagninegosyo ka na, marami kang negosyo, and then meron ka ring isang cafe-restaurant sa resort doon, hindi po ba? Meron po. Ayun ba ay nag-ooperate pa hanggang ngayon? Yes po. Okay, dito tayo sa pagpasok mo ng Lucky South 99. Kailan ka ba nag-apply doon sa Lucky South 99? Nag-apply po regarding saan po? Nagtrabaho ka sa Lucky South 99, hindi ba? Sa papers po. Okay, paano ka napasok doon? Pwede mong ikwento dito sa komitiba, paano ka napasok sa Lucky South 99? I mean, mananrabaho ka, hindi ba? Hindi naman basta-bastang ikaw ba kinuha ng Lucky South 99 o nag-apply ka doon? Nung una po, sa amin po yung Lucky South 99 nung una po. Sa inyo? Opo, sa akin. Sa amin. Sa iyo yung sa Lucky South 99? Nung una po. Nung una po, yes po. But according to Stephanie, nauna po si Stephanie magtrabaho doon sa Lucky South 99 and then nagpa-interview ka doon sa Lucky South 99 at nag-apply ka. May I know po kung kailan po ako nag-apply at sino po nag-interview sa akin? Oo. Opo. Sino ba nag-interview sa iyo? Hindi, pwede kong malaman kung sino po yung tinutukoy na nag-interview sa akin nung panahon. Hindi mo na rin isasagutin. Dito po tayo sa big boss mo. Hindi mo naman ma-explicar dito, hindi mo na ipapaliwanag dito paano ka napasok sa Lucky South 99. Pero as per record, nauna sa iyo si Stephanie, sumunod ka, and then eventually, ito ang nangyari po ay nung nakapasok ka na ng Lucky South 99, naging personal translator ka ng big boss ninyo na si Duan Renew, hindi po ba? Ninong ko po siya. Ninong? Opo. Paano mo nakilala si Duan Renew? Best friend po siya ng mami ko. Best friend ng mami Yes. mo. Kailan po sila nagka-best friend ng mami mo? Paano po sila nagkakilala ng best na ni Duan Renew at ng mami mo? Po? Paano sila nagkakilala? Sabi mo kanina, Mr. Chair, kasi kaya ka napasok dun sa Lucky South dahil best friend ng mama mo si Duan Renew. Duan Renew, for the information of everyone, is the big boss of Lucky South 99. Paano naging best friend yung mama mo at saka ano? Gaano na sila katagal magkakilala? Sa China pa lang po, magkakilala na sila kasi sa China po pinanganak ang mom ko. She's a Chinese po. Okay. Yes. So doon nagkakilala ang mama mo sa China.
Opo. At Duan Renew. Yes. Then Isang city lang eventually, po sila. So, ibig mong sabihin, dahil ninong mo siya, ang mama mo ang nagpapasok sa'yo doon kay Duan Renew? No po. Kinontak po ako ng ninong ko kung pwede po akong tumulong sa kanya kasi hindi po siya marunong mag-Tagalog and mag-English po. Okay, correct. So, yun na nga ang unang tanong ko. Balik tayo sa unang tanong na hindi mo siguro nadinig. Ikaw ay naging personal translator na Duan Renew. Wu pala. Hindi po ba? Pwede din po. Ha? Pwede din po. Ay, hindi pwedeng sagot mo pwede din po. You became the translator, personal translator of the big boss of Lucky South 19, Mr. Duan Renew. Yes or no? Yes. I think. Hindi naman mahirap sagutin yun. Wala namang masama doon sasagutin that you became a personal translator. Sa pagiging personal translator mo, Mr. Chair, kasi naging palagi kang kasama ni Mr. Duan Renew. Hindi po ba? Yes po, nung una. So naging constant companion ka ni Duan Renew. Hindi po ba? If needed lang naman. Not always. Well, according to the testimony of some of the resource person, during the last hearing, wala ka pa, sinabi nila, naging personal translator ka, and because of your job, palagi kang kasama, constant companion. Again po, pag kailangan lang po, tsaka ako sumasama. And in fact, itong sunod ko na tanong, dahil palagi kang kasama, personal translator, kaya hindi marunong magsalita ng Tagalog yung si Duan Renew, sa dami ng transaksyon, totoo po ba ikaw ay tumira doon sa bahay o kung saan nakatira si Duan Renew? Yes po. Saan po yun? Saan po yung tinirahan yung bahay na kasama niyo si Duan Renew? Nung una po, kung saan po yung office. Tapos po, nung saan huli. po ba yung office na yun? I think around sa Friendship Highway lang, pero hindi ko sure yung Sa address. Pampanga pa rin? Yes po. Okay. So, ilang taon po kayong nakatira doon ni Duan Renew? Wu pala. I think since then, since pumunta na ako doon na po ako nakatira. But sometimes umuwi din naman po ako sa Binondo. So, 2019 ka nagsimula magtrabaho kay Duan Renew, hindi po ba? Yes po. Okay. So, 2019, magkasama na kayo, doon ka tumira. Sino po ba ang kasama ninyo sa tirahan ni Duan Renew? Kami lang. Kayo lang, dalawa. Sa bahay po. But bahay nga. meron po kaming staff po. Okay. So, totoo po talaga na dahil nakatira ka na doon, totoo po talaga pala yung testimonya ng yung dating resource person po dito na palagi kayong magkasama. Isang bahay po, pero hindi po lagi magkasama. Hindi. Paano naman nangyari yun? Magkasama kayo sa isang bahay, tapos sabi mo, hindi kayo palaging kasama, pagising mo, nandun na yung Duan Renew. Yes po. Pag natulog kayo, nandun na rin yung Duan Renew. So halos araw-araw. Kasi sabi mo, as per your statement, doon ka nakatira. So araw-araw kayo nagkikita ni Duan Renew, hindi po ba? Hindi araw-araw nagkikita. Isang bahay po kami. Pero may sariling lakad po siya. May sariling lakad din po ako. So sometimes, hindi po kami nagkikita sa isang bahay. Kahit magkasama po kami sa isang bahay. May tanong po ako, Opo. Mr. Chair. Sana ay wag po kayong magagalit, ano? Yes po. Sana wag mong masamain ito, no? Yes po. Pero hindi natin maalis sa pag-iisip ng mga tao. You're living in one roof. You are a woman. Duan Renew sa man. Ang tanong ko po, wala ba kayong relasyon ni Mr. Duan Renew? Wala po. Kasi alam mo, na yung mga kasama mo sa trabaho dito, na nakausap namin, nauna po si Stephanie sa inyo, Mascareñas, magtrabaho, hindi po ba? Pero pagdating ho ninyo,
you became very close to Duan Renwu. And eventually, si Stephanie Mascareñas, medyo naalis, hindi po ba? Pagpasok nyo, after a few months, nawala na si Stephanie. Hindi po totoo yan. Alam niya po sa sarili niyan. Well, anyway, that's a word of yours against hers, no? But anyway, yun ang tinestify niya dito. Ngayon, pagkawala ni Stephanie, Mascareñas, you started to become powerful dun sa Lucky South 99. Naging confidante ka ni Mr. Duan Renwu to the point na ginawa kang incorporator, to the point na ginawa kang yung mga cheque nilagay na sa mga pangalan mo, to the point na ikaw na po ang nagdidesisyon ng mga lahat ng galaw, lahat ng mga gawain doon sa Lucky South 99, hindi po ba? Correction lang po. Nag-invest din po ako doon. Naglabas po ako ng money for that po. Magkano naman po ang in-invest ninyo doon? Pwedeng hindi ko po sabihin. Medyo, it's private po eh. Pagpalagay po natin, ballpark figure lang, nasa 1 million, nasa 100 million, nasa 500 pwedeng hindi ko po sabihin. Million. So ilang porsyento po kayo doon? Saan po? Which company po? Yung Lucky South 99. Yung Lucky South 99, nung una, maliit lang po. Pero po, again, hindi po ako naging incorporator po ng Lucky South. So anyway, dun sa investment mo, yes po. paano ho ang, kasi investment yan. Yes. A person invests in a business, ang objective ay para kumita. So I'm sure na almost 5 to 6 years, doon ka sa Lucky South 99, sabi mo nag-invest ka, so gaano ang dividendo ninyo or yung income mo nung doon sa investment mo, ilang beses ka binibigyan sa isang taon? Pwedeng hindi ko muna i-disclose po yan. Well, but we have to Pasensya assume, na po. we have to assume that you were earning a substantial amount because yung operations ng Lucky South 99 ay napakalaki, no? In fact, the assets, everything malaki po. Dito po tayo sa meron nung ni-raid sa Porac, Pampanga na yung mansion complex. Alam niyo yon, di ba? Yes yung po. merong mga villas, yung may lake, tapos may villa sa gitna. Yes po. As per record po, lumalabas yata na sa inyo po yon. Opo. Lahat ng investment namin, lahat ng kinita po namin nasa Pilipinas po. Hindi, tinatanong ko lang. Sige, wala na. Tinatanong ko lang, sa iyo yun, gano'ng kalaki po yun? Opo. I think 3 hectares po. 3 hectares? 2 to 3 hectares. Sa tingin mo, magkano na ang halaga nun? Hindi ko po sigurado. Sa tingin ko po at saka sa assessment ng ibang ahensya po, nagkakahalaga po ng 2.5 billion pesos ho yun. 2.5 billion pesos. Napakalaking halaga for a 24-year-old. So, yun po ang isang mga katanungan po dito sa komitiba na lumalabas. You have ikangang kumita ka talaga na malaki doon sa operations ng Lucky South 99. Again, To have that investment of 2.5 billion pesos, malaki ho ang kinita nyo sa Lucky South 99. And it just shows, Mr. Chair, that Cassie is heavily involved in the operations of Lucky South 99. The fact that her name appears in the several documents, the fact that she has amassed several billions of pesos of properties just shows that she is really part owner of Lucky South 99. Hindi po ba? wala po akong kinalaman sa operational ng Lucky South 99. Again, nagpapaupa lamang po kami at wala na po. Maliban sa paupa, wala po akong kinalaman sa Lucky South 99 or any POGO or operational ng POGO po. Okay, doon po tayo kasi, Mr. Chair, nagpapaupa lang kayo sa Lucky South 99. Opo.
Magkano bang upa ng Lucky South 99? 500 per square meter. Ilang square meters yun? Sa bahay po yun. Yung bahay is 3 hectares, around 2 to 3 hectares po. Ano ba, klaruhin natin, ano bang pinaparentalan mo? Yung sa Porac, Pampanga o yung sa Porac, mansion Pampanga complex? po. Yung sa mansion complex? Hindi po. Iba po yung mansion, iba po yung office po. Okay, yung sa office, ilang hectares yun? Ilang square meters? Yung sa office, I think, nasa 7 hectares. 7 hectares? Pwede ko po i-double check. That's the land area. Kung 7 hectares, 7 Pero yung mismong, i-check ko po para sigurado. Ano yung 500 per square meter? Every month ba yun o yearly? Per month. Per month. Aba, sa 7 hectares, 70,000 square meters times 500, that's 35 million. I-double check ko po kung gaano kalaki po yung building mismo. Hindi, yun ang sinabi mo. So you're, Opo, yung lot 35 million. po is 7 hectares po. Kayo I pa think- ba may-ari nun, nung 7 hectares na yon? Hindi po. Sa Cruz family po. Paano, bakit ikaw ang nagpaparenta nun? Sa Cruz family pala yun. Meron po kaming kontrata na may nangyari lang po. Pero as of now, hindi pa po siya sa amin. So ano ang kontrata ni Sasa nakasaad doon sa kontrata ninyo? Contract to sell po. Kaso nagkaroon lang ng konting problema. Ayun po yung hinahawakan ni... Contract to sell. Yes po. Ayun po yung hinahawakan ni... So, ilan taong ka nagpaparenta niyang lupa na yun na 7 hectares? Ilan taon? Bali, nag-start po siya sa maliit na... Bali, may phase 1, phase 2, phase 3 po siya. After kumita ng phase 1 po, tsaka lang binild yung phase 2. Tapos after kumita ng phase 2, tsaka lang nag-build yung phase 3 po. Okay. Opo. Yung lupa... Lahat po yan mache-check yung po. lupa kay Cruz family, pero yung kontrata ng lease, yung lease contract, sa'yo, it's between you and Lucky South 99. Ganun Yes. po ba? Ngayon, binabayaran ka ng Lucky South 99 ng rental. Binibigyan mo ba yung Cruz family? Nag-i-installment po kami. Ang usapan po namin with their father, si Roberto Cruz, installment po ang lupa. Pero hanggang ngayon, di pa nyo nababayaran. Nagkaroon lang ng konting problema. Ayun po yung kasong hinahawakan ni Attorney Harry Roque po. Alam mo, kasi Opo. sa tingin ko lang at saka sa isipan ng mga tao dito, hindi po kami naniniwala na hindi ka involved dun sa Lucky South 99. Kasi kung nagpaparenta lang po kayo ng lupa, hindi ka kikita ng bilyon doon. Tatanda ka na lang tatanda, hindi ka kikita ng bilyon. But the fact that you're able to purchase a land worth 2.5 billion pesos, hindi lang rental po ang kinikita ninyo doon. You are part owner and probably meron ka talagang dividendo doon. Yung lupa pa ba sa mansion na complex, nasa pangalan mo? Nasa pangalan po ng corporation po. Na pag-aari mo? Opo. Mr. Chair, I have no further questions, but upon interpellation, I sincerely believe that Cassie Ong is withholding information regarding the operations of Lucky South 99, and I certainly believe that Ms. Cassandra Ong is heavily involved or a partner of Lucky South 99. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Pimentel. Ako, interjection lang dun sa... Susugan ko lang yung tanong ni Congressman Pimentel kasi sabi mo, ang business nyo ay hindi pogo, tama? Yes po. At real estate, tama? Yes po. At kayo ang gumawa ng mga buildings, Yes tama? po. Magkano ang cost ng building na ginawa nyo? Pwede ko i-double check po. Sige, do you have your data there now with you? No, kasi yung phone ko... Sige. So, pero kayo Sorry. nagpagawa. Opo. So, yung pinagawa niyo yun, sinong kasosyo mo dyan?
Lahat ng name po sa corporation except kay Xiang Tan. Okay, kasi dun sa incorporator ng Lucky South 99, kasama dito si Mr. Hindi ko po sila kilala. Kasi sabi mo, yung incorporator ng Lucky South 99, sa records na hawak namin, sila ay isa sa mga may-ari ng Lucky South 99. Ang alam ko po, ang may-ari po ng Lucky South 99 is yung nangungupa po dati sa amin. Tapos ngayon siya na yung owner, si Mr. Cheng. Chinese. Yes. Chinese, Gonna update you po sa pangalan. Okay. Hingiin ko lang po. So, Alamin ko lang. sige. So, yun ang kayo ang nagpatayo. Kasama ka kasi may investment ka mo doon, di ba? Opo. So, kasama ka doon sa nagpatayo ng mga building. At Opo. sa ngayon, hindi mo kayang masabi sa amin kung magkano yung cost ng mga building na yon. Pero I'm sure malaki yon kasi ang daming building di ba? Ilan total number of buildings doon sa area? 40 plus. 40 plus buildings. Opo. At hindi pa kasama yung mga mansions. Kasama na po siya sa... Kasama siya doon sa 40 plus buildings? Opo, iba po yung sinasabi ni Mr. Chair na mansion na sa Porac and iba po yung sa office po. Okay. Tanong ko lang, no? Kasi puro mga Chinese yung kapartner mo dyan sa real estate na negosyong yan. Tama? Oo. Sa tingin mo, saan galing yung pera nila? Mr. Chair, lahat ng pera po namin is galing po sa hard-earned money po namin. Saan? Sa Pilipinas din po. Sa Pilipinas? Again, yung lupa po namin is installment po. Hindi po namin fully paid ang lupa. Yung perang ginamit nyo pagpatayo ng mga building, saan galing yung pera na yun? Yung part ko is tawag dito, sa mom ko. Mami mo. Yung part ko po. So, Yes. ang mami mo ay may business. Ano lang po, wholesale. Wholesale? Opo, Ng Chinese po kami. Wholesale ng? Ng mga iba-ibang product. Parang goods coming from China, ganon. Yes kasama. po. So, ibig sabihin, dahil dun sa negosyo ng mother mo, nag-invest ang mother mo tsaka ikaw. No po, wala na po nung time na yun, wala na po yung mother ko. Pero yung pera ng mother mo, na kanino? Nasa akin po. Ilang kayo magkapatid? Dalawa po. Dalawa. So, yung mas matanda ka. Opo. Okay. Kasi, mahiwaga yung saan galing yung pera, pinagpatayo ng building, sabi mo, sa'yo, sa side ng mother mo. Yung mga kasama mo, saan kaya galing yung kanilang perang ininvest dyan? Ang alam ko po, pwede ko i-double check, hindi ko po talaga sigurado Ano yung pakiulit? Pwede ko po i-double check, hindi ko po sigurado. Sige, kasi po, Mr. Chair, hindi ko naman po talaga alam kung paano po. If you're gonna ask me po right now, hindi ko po ma-explain sa inyo. Yung bang pera nila galing sa abroad? Hindi ko po alam. Yung bang pera nila ay galing sa negosyo nila rito? Hindi ko po talaga alam. Hindi ko po masagot kasi hindi ko po talaga alam Hindi. Sige. Kasi para importanteng malaman namin saan galing yung pinagpatayo nyo ng dahil hindi yun basta-basta Diba? Gaya ng sinabi mo, nung tinanong kita, mga investor, no? Parang ikaw, investor. Kaya tinasabi mo, yung mga incorporators ng Lucky South. Incorporator sila ng Lucky South Base sa dokumento na hawak namin, sila ay mga dating incorporator. Basta, ang alam ko po, ang may-ari ng Lucky South, si Mr. Cheng. I'm gonna give you his full details once na ma-call ko po yung mga tao. Hindi kaya, ito tanong na diretso, hindi kaya galing sa drugs ang negosyo ng mga partner mo, yung mga kasosyo mo? Sigurado po ako, hindi po. So, hindi. So, hindi kaya ito ay nilolonder lang, money laundering dito sa Pilipinas, yung perang galing sa mga illegal na source? If you're gonna ask me po, hindi po. Gano'n mo kakilala yung Mr. Wu?
Close kami pag pumupunta po siya sa Pilipinas. Kasi ninong mo. Opo. Except nung bata ako, nung nasa China po ako, Oo. nagbe-vacation lang po. Nakikita ko po. So, ito bang si Mr. Wu, ilang taon? Mga ilang taon ito? 40 plus? May asawa? Yes po, meron. Chinese, Pilipina? Chinese po. Nandito sa Pilipinas o wala? Wala po. Sa China? Nasa Singapore po. Anong negosyo niya sa China? Alam mo? Sino po? Si Mr. Wu. Wala. So, hindi mo siya ganun kakilala to know. Ang alam ko lang po is nagtatrabaho siya sa government agency noon. Tapos nag-resign na po after. Tapos nagnegosyo siya. Opo. So dati siyang empleyado ng China government. Tama? Simpleng pulis lang po siya. Yon. So, Pero again, nag-resign na rin po siya. Tama ka. Kasi yun din ang aming information, no? Dati siyang pulis. In fact, marami siyang record. Alam mo ba na may mga record siya sa pagiging pulis? Record na? Record na maraming negative na record siya doon sa China. Alam mo ba yon? Sige, sasabihin ko sa iyo at the appropriate time. Okay? So, again, nakakapagtaka kasi na nag-invest ka dyan, yung hard-earned money sinasabi mo, galing sa'yo, galing sa mother mo, itinaya mo dyan sa negosyong yan, wala kang kasiguruhan kung ito ay babalik o sigurado kang babalik. Magdedibidendo ka. Mr. Chair, wala pong kasiguraduhan sa negosyo. Okay, tama yan. No? Kasi yun din ang aking pananaw. No? Dahil pagka nag-invest ka, lalo na kung malaki ang investment mo, no, para ka nagsusugal. Di ba? Mababawi mo lang siguro yon kung siswertehin ka sa sugal. Tama ba ako? Opo. Okay, sige. So, no further questions. Chairman? The next, yes, Congressman. Interjection lang. Kasi, bakit gusto nyo sa Pampanga? Anong meron sa Pampanga? Bakit? Ba't di mo kagad masagot? Kasi nandiyan ka na, tagal-tagal mo na sa amin. Sa Pampanga. Tiga Pampanga ako. Hindi crowded ang Pampanga po. Tsaka malapit siya sa Manila. Malapit siya sa Manila? Opo, 2 hours drive lang. 2 hours na biyahe lang po. Sino ang gumawa ng Pogo sa Porac? Nung una, real estate lang po siya. Tapos pinarentahan lang po sa mga Pogo. Hindi nga. Sino ang gumawa yung contractor ng mga building na 40 plus sa Porac? Double check ko po para masigurado ko lang na tama po yung information na ibibigay ko po sa inyo. May kontrata ba kayo nung gumawa ng mga building sa Porac? Ang alam ko po, meron po. Pwede mong bigyan itong committee na to para malaman natin? Try ko pong mag-contact kasi wala po talaga ako lahat ng contact eh. Dahil nga yung phone ko May building permit ba kayo? Ang alam ko po meron kasi, hindi ko po sigurado po ha. Basta ang alam ko po meron kasi may tagalakad for that po. Well, anyway, kaya tinawag ko kasi masyado nang kawawa yung probinsya po namin. Masyadong sikat araw-araw. Alam niyo po, kaya nandito yung Quadcom. Number 1, dyan nakita yung droga na 3.6 billion na 560 kilos sa bayan ko sa Mexico, Pampanga. Pangalawa, dyan nangyari ang bentahan ng lupa, ang nakabili mga Chinese na korporasyon and all incorporators ay Chinese. Ang nakabili, thousands of hectares. Ang nakabili, mga Chinese. Kaya yung public accounts nandito. Pangatlo, yung Pogo, nakita natin sa Porac, sa Bamban. Kaya nandyan si Chairman Dan Fernandez. Pangapat, kaya sinasabi ko to, nalulungkot kami, maraming tumatawag sa akin, anong nangyari sa probinsya natin sa Pampanga? Diyan nangyari yung karumal-dumal na pinakita ni Chairman Fernandez. Pinugutan ng ulo, pinatay. Talagang grabe yung ginawa nila. Kaya nandito tayo ngayon. Di ba, Kasi? So, next time, kung pwede mong ibigay sa amin yung
capitalization ng inyong kumpanya para ma-assess lang namin yung paggawa nyo sa Bamban at saka sa Porac. Pwede ba kasi? Mr. Chair, correction lang po. Wala po akong kinalaman sa Banban. Hindi po Porac, sa amin. Porac. Opo. Si Alice Guo, meron naman kaalaman sa Bamban, di ba? Kaya we invited Alice Guo na. So, Mr. Chairman, maraming salamat. Yun lang. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Kasi, last na lang, no? Opo. Si Alice, Pilipina? Hindi ko po. Tanungin niyo po siya. Sige. Kasi hindi po ako si Alice eh. Hindi, kaya nga tinatanong ko lang siya. Kasi boyfriend mo yung kapatid niya, kamo. Opo, pero again, hindi po ako close with Alice. Yung kanyang kapatid, Pilipino, Chinese? Ang alam ko po, Pilipino siya. Yung alam mo? Opo, ang alam ko. Okay. Siyempre, Mr. Chair, hindi ko na po siya natatanong for that. Sige, thank you. The next to interpolate is Congresswoman Agabas. Congresswoman Agabas, you are recognized. So the next to interpolate is Congressman Dan Fernandez. You are recognized. Thank you, Mr. Chair. Kasi you have written us a letter, no? At sa sulat mo, addressed to the Quad Committee, sa 4 na chairman, wini-withdraw mo yung iyong signing of waiver. Why? Hindi ko pa po totally wini-withdraw. Okay. Nung time na nangako po ako or nagsabi ako ng yes sa inyo is yung time na wala pa po akong kaso. As of now, I have 87 cases po.